Hi guys! Welcome back to our channel. Alright guys, so for today's episode ay may i-review po tayong gitara from Fender. So ito po ay acoustic guitar na gawa ng Fender. So this is the CD140 SCE. Simulan natin! Alright guys, so this is the guitar. Ayan. Na. So napaka kintab pa nyo guys, no? Ayan. So this is the back of the guitar and this is sides. Ayan. So this is the headstock. Ayan. Alright. Ayan. Okay, so simulan natin dito sa kanyang top guys. Yung top ng gitara nito guys is again, this is the Fender CD160 SCE, which is the mid-range or the somehow na parang kanilang yung top-notch quality ng acoustic na Fender acoustic guitar na department. So far ito yung medyo yung pinakamagandang klase ng kanilang acoustic guitar. Kasi meron din silang CD60 na na SCE, which is yung medyo mas mura ng konti yung compare sa ito. Ito kasi ito yung top-notch nila. So if you are a performance guys, a performing artist, sorry, kahit naman yung CD60 nila is maganda rin naman yung klase, pwede siyang pang gig, but this one is much higher quality compared to the CD60. So this is CD140 SCE. So meron siyang Sitka na solid top na Sitka spruce. Ayan, so as you can see. So naka-solid top siya. Pag sinabi nating solid top guys is yung kahoy na ginamit sa top or sa top ng gitara or sa face or yung sa harapan ng gitara ay solid. It means hindi siya laminated. Kasi may mga gawang gitara na laminated yung pagkakagawa. Pag sinabi mong laminated, yung para siyang papel na pinatong-patong. Yun, para siyang plywood yun, ganun yung laminated. But this one is a solid. Yung talagang talagang buong pirasong piece ng solid wood yung ginamit. But this one guys is a two-piece to guys. Parang hindi mo lang siya gaanong napapansin, no? Parang siya para siyang buo talaga no guys, no. Ayan, pero pag tinignan natin guys, ayan. As you can see dito sa gitna, meron siyang parang line, no. Meron din kasi mga line dito sa gilid-gilid. Para siyang normal na isang wood, pero actually isa two-piece wood yan. Yan guys, ganito yan. Meron dito sa kabila at meron din dito sa kabila. Kasi napakaseldom na kasi ngayon ng mga uri ng kahoy na makakakuha ka ng ganito talaga kalapad. So ang laki na nito guys, no. Imagine ganito yung kalapad yung yung puno ng kahoy. So usually kapag yung spruce kasi hindi talaga ganun kalalaki yung kahoy nila. So ayan. So two-piece siya pero solid wood. Pag sinabi nating solid wood guys, yung dito niya guys. So hindi medyo klaro sa camera. Yung dito is pabilog siya. Ayan, yung dito niya. Yung edge niya is circle. Kasi pag laminated, flat lang siya dito guys. At saka nakakapa mo yung grano ng kanyang lamination. Ito is makikita mo talaga yung grano ng wood. Yan. At makapal siya. Yan. Pag tinouch nyo, yan. Makapal siya gano'n. Yan. Yan yung solid top. Pag sinabing solid top. This is a high quality solid top na Sitka solid top sa wood na to. Alright, ayan. Okay, tapos meron naman siyang tortoise. Ayan, na pick guard. Alright, so this is tortoise guys. I don't know the exact quality of the material, but tortoise hindi siya yung parang common na plastic. Yung sa CD60 na gitara, which is the low end of this guitar na Fender din, is plastic lang yung kulay itim. Yung katulad nung nasa likod natin, yung sa ating OM guitar nating James, yung plastic. This one is tortoise. Yan. Tortoise. I don't know, para siyang shell ng turtle ba tawag dito. Para siyang shell, hindi siya yung plastic kasi pag yung tortoise kasi guys, siya yung nagbibigay ng mas magandang resonance ng
gitara. Kasi kapag plastic guys, siyempre ito yung top eh. Dito lang talaga nag-create ng guitar sound. Yan, dito sa kanyang top. So pag nilagyan kasi natin ng plastic yan, medyo parang nako-compensate yung kanyang resonance ng gitara. So usually yung iba gitara is wala talagang pickguard. Pero pag lalagyan mo ng pickguard, yung ganito, tortoise. Yung iba nga kahoy yung inalagay. Ang problema lang sa kahoy is madali siyang masira, ma-scratch. This one is talagang resistant to ang tortoise. So, medyo pricey din kasi yung tortoise na pickguard. So ayan. And then meron siyang ayan, pearl dito na kanyang rosette. Rosette ang tawag nila dito. Yan ito. Alright, yan. Pearl. Ito yung puti. Yung sa CD60 kasi nila guys, yung sa low end neto. Actually magkapareha talaga silang itsura guys. This is a dreadnought type na gitara. No, a cutaway. So yan. Dreadnought na cutaway. Pag sinabing cutaway, meron siyang parang dito, cut dito sa ilalim. Kasi yung dreadnought usually is diretso yan. Ganyan. So ito cutaway, yung mga mahilig mag finger style sa gitarang to. Saktong-sakto tong sa gitara na to sa mga mahilig mag finger style o yung talagang mahilig mag solo. And at the same time, pwede rin naman to sa mga yung pang ayan, simplihan lang. Alright. So ayan, yung kanyang sides naman guys is ayan. As you can see, iba yung kulay, no? Parang parang siyang light brown or something na may pagka orange ganun, no? So this one is hindi siya yung mahogany na common na talagang ginagamit sa mga gitara. So this one is ubangkol. So this is ubangkol, which is a high quality wood din yung ginamit sa gitarang ito. Yan, ubangkol yung ginamit niya. Solid din kasi yung ubangkol na wood. But this one guys is a laminated naman to. Ubangkol na laminated. Yan. Back and sides yan. Ubangkol. Yung sa CD60 na yung sa low end na Fender guitar, acoustic guitar is yung ginamit is mahogany. Hindi naman ibig sabihin na kapag mahogany low end na medyo mas mahal lang ng konti kasi yung ubangkol na wood compare sa mahogany kasi yung mahogany napakadami kasing kahoy na mahogany. Itong ubangkol which is medyo mas mahal siya. Comparable siya sa rosewood na gitara. No? Yan, ubangkol. Itong ubangkol guys is ginagamit din to sa mga ibang mga quality guitars, na mga well-known quality guitars na medyo mas mahal yung presyo. Alright? Ayan. So, kasi yung ubangkol guys is mas rich or mas warm yung tunog ng ubangkol compare sa tawag nito sa mahogany. Yung mahogany is balance yung mahogany. Alright, so proceed tayo. Yung kanyang bridge, bridge at saka itong kanyang fingerboard. Yan, ito yung fingerboard. So, yung kahoy na ginamit dito sa ating fingerboard is rosewood. Yan, rosewood. Alright. Yung rosewood kasi guys is medyo lighter yung kulay niya compare sa ebony. Yung ebony maitim yung kulay ng ebony. Pero meron din namang rosewood na medyo maitim. Pero yung ebony talaga is maitim yung kulay niya. Kung sa Tagalog parang kamagong yata yung tawag nila doon. So, ito yung mga solid wood talaga. Ayan o. So, rosewood yung ginamit na bridge. Pati na rin dito sa kanyang fingerboard. Which is, yun talaga yung dapat, no? Kasi para talagang matibay. Alright? And then, as you can see, yung position marks or yung mga inlays niya, yan o, yung mga dot. Yan. Ang liit, no? Small. Ayan o. That's pearl, guys. So, pearl yung ginamit dito. Alright? Yan. Tapos, meron siyang, ito yung tawag na ito, yung kanyang sa fret wires, ito, yung mga fret wires, yan. Para siyang bronze, guys, eh. Ayan o. I'm not really sure kung ano yung quality ng fret wires na ginamit dito kasi bronze yung kulay niya guys, para siyang gold, unlike yung sa CD 60 na yung low end guitar ng Fender is
nickel, parang nickel siya or somehow stainless. Pero hindi sila gumagamit ng stainless. I think it's a nickel. But this one is bronze, gold or bronze yung basically makikita din natin sa mga high-end na mga gitara. Yan. At saka ano siya guys, matigas. Hindi siya yung bronze na yung malambot. Okay? So, matigas siya guys. Solid yung bronze na to. And then meron din siyang yung kanyang pins naman guys is plastic. Ayan. So, ito upgradable naman to guys. Kung gusto niyo mag-upgrade into bone or ebony, yung pins, yan pwede niyo siyang i-upgrade. Kasi ito plastic yung ginamit. Yung kanyang saddle naman guys dito sa bridge, this is Graptec New Bone, yung ivory grade na saddle. Yan. So hindi siya plastic guys. This is a Graptec TUSQ. Yung usually makikita din natin to sa mga Taylors and Martins guitars. Ito yung ginagamit sa mga high-end guitar. Ito yung talaga nagpapakanda din ng tunog ng gitara. So hindi siya plastic. So this is a Graptec New Bone and pati na rin yung kanyang nut. Yan. Graptec New Bone yung guys. Ito. Ivory grade guys para na rin siyang buto. Bone yan. Ivory grade. And ang kanyang neck naman guys is yan. As you can see yung neck niya guys. Ayan na. Tingnan nyo. Iba yung body at saka yung neck. Kasi yung neck niya kasi yung neck niya guys is mahogany. Ayan. Mahogany yung neck niya. Alright. Tapos yung body is ubangkol. Basically yung iba kasi yung body at saka yung neck is mahogany. Matibay din kasi yung mahogany guys. Alright. Ayan. Tapos yung kanyang bindings is black na plastic na ABS. Yan, black. Yan. Ito yung nagustuhan ko sa gitarang ito guys. Kasi black yung kanyang bindings. Yung iba kasi guys is puti. As you can see yung sa gitara natin yung isa yan. Nasa puti yung bindings. Which is compensated naman din sa kanyang tawag na ito. Kanyang kulay na sunburst. This one is parang ayaw kasi yung puti. Hindi ko gusto yung puti yung bindings. This one is talagang nagustuhan ko yung kanyang bindings. Bumagay talaga sa kanyang gitara na black bindings. Tapos meron siyang strap na guitar strap hook dito at saka dito. Yan, naka-ready niyan. Guitar strap hook. Alright, so dito naman tayo sa kanyang headstock. All through the way, mahogany yan. Okay? Tapos itong kanyang Fender. Yan, Fender na logo. This one guys, yung sa CD16 niya guys, is yung kulay niya is ano lang siya. Bronze or gold. This one guys is pearl yan. Naka-engrave na pearl. Sorry, hindi masyadong klaro sa camera yan. Okay, pearl to siya guys. Yan. Pearl to. Katulad ng ginamit dito sa kanyang rosette. Yan. Pearl. And then, yung kanyang machine heads. Ito yung ginamit yung mga tuning pegs or tuning gears. This is a die-cast chrome. High quality die-cast chrome. Hindi siya lacking tuner but it's a high quality die-cast chrome na tuners. Ayan. Okay, tapos meron siyang black binding din dito sa gilid ng kanyang neck. Tapos yung neck niya is a C-shape. Yan. Ang nagustuhan ko sa kanyang neck guys is maliit yung kanyang width na yung sukat ng kanyang neck. Ito, bagay ito sa mga babae or sa mga maliliit yung kamay. Okay lang kasi medyo mataas yung mga kamay ko. But this one is good for sa mga bata, yan, mga babae or sa mga maliliit na mga kamay. Kasi ang liit ng ano niya ng kanyang yung tawag nito, yung neck ng gitara. Ayan. Okay, tapos meron siyang 20 frets. 20 frets yan. Ayan, meron siyang 20 frets. Ito. So this one is a very is a standard size guitar to siya guys. Ito. Yan, ito yung talagang pinaka-common or well-known na gitara. No, yung dreadnought size. Alright, so proceed naman tayo dito sa kanyang pickup. So ito guys is meron siyang pickup, Fishman. So yung Fishman niya to guys is original. Meron kasi mga Fishman guys na copy or mga ano siya, yung peke. Yeah. This one is the original Fishman. And then this Fishman guys na dito
Itong pickup niya guys is talagang dedicated for Fender guitar lamang. Meron talaga siyang parang model number na CD, no, CD mini pickup, Paiso yung design ng pickup kasi nandito yung kanyang Paiso dito sa bridge. Okay, sa pickup niya guys, meron siyang tuner yan. Yan, meron siyang tuner. And tatlo lang yung kanyang knob. Ito yung sa main, yung volume. Ito yung sa bass and treble. Diyan lang. Diyan mo lang na a-adjust itong pickup na to. And this is active pickup. Ito yung kanyang, ayan, sa quarter na quarter size. Ayan, tapos yung kanyang battery. So passive, active siya. Yung kanyang pickup. Ang ganda ng tunog na to guys, yung gitarang to. Kung mapapanood nyo yung mga vlog natin sa ating YouTube, yung mga sample vlogs natin sa gitarang ito, yung tumugtog tayo na gamit itong gitara using our amplifiers, yung mga live acoustic covers natin. Sana panoorin nyo guys. Yan, ganda ang tunog nito. Pinalitan ko nga pala ng strings na to guys. Yung original strings nito is Fender din. Fender Duratone pala yun, Duratone. Na 5212 yung kanyang gauges. So 5212. Ito guys is pinalitan ko siya ng Elixir na XS, which is very satisfied ako sa Elixir na XS. Prinomote ko pa guys, no. XS na to siya guys, yung custom light. Hindi ako gumagamit ng light kasi yung light medyo siya, tawag na ito is medyo masyadong malakas or matigas yung kanyang tension kasi yung neck ng gitarang to guys is medyo manipis. So ginamitan ko siya ng custom light na strings kasi pag nag 53 to 12 ako or 54, medyo malakas yung kanyang tension. This one is yan. At least para hindi na rin mapuwersa yung dito sa may bridge ng gitarang to. Yeah. Kasi diba usually nagkakaroon siya ng bulge. Nagbabulge siya, nabubuntis yung gitara. This one is yan talagang sakto lang kasi ginamitan ko siya ng custom light, which is yun talaga yung usually yung magandang gamitin na string, yung custom light na 5211. Hindi na rin pangit na rin kasi pag yung 50 or 49 masyadong manipis na. This one is very balanced yung kanyang tunog. Pwede siyang pang finger picking, strumming, and maganda siyang gamitin. Hindi masyadong makapal yung strings. Yan. Okay, so 52 then 11 yung yung high E string. Alright, so naka X bracing din to siya guys. Ayan. Okay. Yung likod niya guys, hindi siya yung tawag na ito, yung parang naka-umbok. So this one is flat lang siya. Yan, naka-flat. May mga iba kasi gitara naka-umbok yung likuran. So X bracing, ayan. So yan, nasa loob yung kanyang nakalagay dito guys is Fender Classic Design. So model CD 140 SCE Dreadnought, WN. So may mga pala nito guys, may mga iba't ibang bansa kung saan to siya ginawa. So this one is made in Indonesia. So meron din kasi made in China nito guys. So ito, which is alam naman natin kasi pag made in Indonesia maganda yung mga quality na gawang gitara doon kasi doon halos lahat ginagawa yung mga ibang mga well-known ng mga brands ng gitara. So i-search nyo guys, nandun talaga sa Indonesia. May pinakamalaking guitar na plant lang para siyang Mepsa or para siyang Pezza Zone na napakalaki talaga. So iba't ibang uring brands, halos ng brands nandoon ginagawa sa Indonesia. Isa na rin doon yung itong ating Fender na gitara. So yung Fender na to guys is meron siyang free na Fender din at the same time na hard shell case itong ating Fender guitar. Ayan, so ayan, as you can see, ayan, nakalagay pa yung gitara natin and then yung kanyang hard shell.
na hard case. So kasama niyan guys, pag binili niyo to, kasama na yung hard case, no? Yung CD60 nila, unfortunately wala siyang kasamang case, kailangan mo pang bumili ng case, or wala rin siya kahit yung yung soft bag, wala siyang free. So yun nga, kasi mas mura nga talaga yung CD60 nila compared dito sa ating CD140. Yung presyo nga pala nito guys is nasa 34,000. It's almost 35,000 na rin yung presyo. But for that price range guys, napakasulit na rin guys. Napakagandang klase na gitara na rin yung makukuha nyo sa 35,000 pesos. Kasi meron na rin siyang kasamang hard case eh. Yung hard case pa lang guys, umaabot na yan ng 7,000 to 8,000 pesos, diba? And I think this one is nag-sale yata to. Meron silang sale na ito guys kasi magde-December na. So, yan. Kung gusto nyo bumili ng ganitong gitara guys, bilisan nyo na. Talagang nag-sale sila. I think it's 20 plus na. 20 plus na lang yung presyo ng gitara to. Yan. So, ngayon, itry natin yung kanyang tone or sound quality ng gitarang ito. Una guys is gagamit ako ng pick. Tapos pangalawa is yung ating kuko. And then, finger plucking tayo. Alright?
guys, so maraming salamat po sa panonood. I hope you enjoy watching this video at may natutunan po kayo sa ating vlog na ito. Kung anong gitara or anong choice of guitar na acoustic guitar na gusto niyo bilhin with that price range, no, sa mga nasa mga 30,000 pesos more or less na gitara na with a very high and a good quality na guitar na pwede niyo pang gig, pwede niyo pang performance. And this is the kind of guitar na pwede kong masuggest. And yeah, this is yan. Kaya ito yung nabili natin ding gitara. With its price range kasi guys is napakasulit nang makukuha mo na quality na guitar, no, sa Fender. So Fender is a very well known guitar brand. Yan. So ayan guys, so nakalimutan ko pala kanina guys. Ang gitarang ito is meron siyang gloss finish. Yan. Meron din kasing satin, pero I don't know if may satin neto kasi usually yung ganitong model ng Fender, yung CD140 SC is gloss. I think meron satin nito pero sa US nila ni-release, pero dito sa atin sa Asia is tawag nito gloss yung kanyang finish. And I don't know kung meron ba din dito na all mahogany. Meron din kasing all mahogany na na Fender na CD160 140SE, pero I think that's on the previous models kasi guys, and sa US din nila ni-release. Dito sa atin is more in spruce, tapos obangkol yung likod, and meron din mahogany nito guys. I think yung sa made in China, yun yung mahogany. So I suggest kung bibili kayo ng CD140SE guys, is yung made in Indonesia yung bibili nyo. Meron made in China pero mas mura siya ng konti sa presyo nito. I think it's 20 plus lang mahigit yung SRP price niya, compared dito is 30 plus. Depende kasi sa kahoy na ginagamit yun guys. Alright, so thank you for watching. Have a nice day. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe guys. Bye bye.